Mga pare ko, sa magpapalit na kanilang panel from luma to bago ay baka maka-encounter din kayo ng ganitong problema na tulad ng na-encounter ko, na once na pagkabili ko ng bago at ikakasa ko na siya, at pagkasa ko is magkakaiba itong wiring connection at itong socket hindi magkadugma. Ayan, problema nga yan dahil hindi siya magpipit. Pero may solusyon tayo dyan, at itong solusyon na to ay napakadali lang, kayang-kaya nyong gawin kahit DIY lang. Hindi na tayo kailangan pang pumunta sa mga motor shop para sa mga mekaniko, tayo lang gumawa. Ganito lang ang inyong gagawin, very easy. Panoorin mo lang itong ating video. Ito yung sira natin panel, which is hindi na pwedeng gawin dahil sira na yung kanyang mga ilaw, milyahe at halos lahat na. Then ito, namili tayo sa Lazada at dumating. Although identical yung ating panel, kung makikita nyo, at ang kaso, ang problema, once na namili ka pa ng ganito ng mga aftermarkets, which is lalo na to is China made, ay huwag kang umasa na parehong-pareho yung mga sakit niya. At ang sinasabi natin sakit ay ito mga ito medyo nasisimulan ko na yung pagpapalit. At ang ginagawa na lang natin ay nililipat na lang natin yung mga wirings dito sa sakit na to. At ito yung nga pala yung pasunod nyo. Kung makikita nyo, magkaiba yung saksakan. At ang ginawa na natin is pinaghuhugot na lang natin itong mga nakatusok dito upang mailipat natin dito sa dating nakalagay. So ayan. At kung hugutin nyo to sa loob, ayan, ang gagawin nyo lang is ipe-press mo to. Ito. Sukutin nyo ganun, pasok nyo at i-press nyo tong pinaka-lock niya na to. Then once na na-press niya at bumaon, ay mahuhugot nyo na to. Dahil ang gagawin nga natin ay kailangan nating mailipat ito dito at nang maisaksak natin to doon sa ating motor. Dahil once na hindi natin nilipat, ay hindi natin masasaksak dahil magkaiba sila ng saksakan. Then secondly, ang tips ko sa inyo is huwag kayong umasa na perfect always yung color coding niya. Huwag kayong umasa sa color coding. Dahil although may pagkakahawig yung kanyang color coding, ang problema is yung connection. Hindi siya magkakakonekta. Na for example, tulad nito, itong wiring na to is kulay yellow, which is ito yung pangkaliwa nating signal light. Ang dito naman siya is kulay orange, kung makikita nyo. Then dito naman sa kanan natin, which is ito yung kulay sky blue, o tumugma naman siya ay sky blue. Kaya ang gagawin natin yan, for example itong yellow na to, ang gagawin natin is huhugutin natin kung saan nakalagay dito. Then ngayon itatap naman natin siya. So nasugot ko na siya, for example is ito, nahugot ko na itong yellow rito. Then then ang ginawa ko is itong orange ay kinabit ko na rito. Then second din naman itong kulay green na to, itong mga green na to, ito yung ground niya. Then ang ginawa natin is nahugot na rin natin siya at nailipat na rin natin dito. Then thirdly or susunod is pag ang ano nyo man is iba yung nakalagay, for example ito, ang recommendation ko lang dito is pwede kayong kumuha dito dahil itong old ano nyo is possibly baka itapon nyo na. Isang gawin nyo ay putulin nyo na lang tulad ng ginawa ko rito sa Kuliesol. Pinutol ko na lang yan. Ayan. Then pagkatapos pinalatan ko, then ngayon siya ngayon ay aking idudugtong. Either pwede kayong mag-twist na ganun, o kaya naman ang tulad ng ginagawa ko, which is matagal na, is kumukuha ko ng ganito. Then sinasaksak ko siyang ganun. At yung kabila. At ngayon ay saka ko siya ipe-press ng aking pang ganito para siguradong pigang-piga siya. Yan. Then saka mo na siya ilalagyan ng shrinkable tube para secure na secured. Then sa may mapainitan ng lighter o apoy. Yan. So yan. Next, lahat ng wire na to ililipat natin dito at ganun na ganun ang kanyang orientation. Then ang susunod naman natin
is ito ay linyadas ng, kung makikita natin, ito ay linyadas ng neutral. Ito neutral light. So dito ang neutral light ay ito, same color din, titingnan natin, at ito yun, ito. Kaya ngayon ito ay ating huhugutin. Very simple, sabi ko sa inyo, ididiinan mo lang yun. At huwag kayong bumasi nga sa masyado sa color coding, dahil alam mo naman yung mga check minsan sumasablay din sa color coding yan, o kaya naman meron sila sariling kulay at sariling coding. Kaya naman sa nahugot mo, tapos itabi mo na tong sa isa, then kunin mo na to, at yun, ilagay natin dito sa pinakatabi niya, baliktad. Next, yan. So yan, halos tapos na tayo rito sa parte na to. Iusog natin itong kulay blue para malinis yung gawa. Yan, tapos akala nyo nagsisimula pa lang ako. Yung kulay brown dito ay ito. Ayan, ang kulay brown dito ay sa loob ng panel. Ang kulay brown naman dito is ganun din, pinaka sa niya, sa loob ng kanyang panel, kasi may ilaw ay rito sa loob isa pang may ilaw pa. Then yung kulay brown na yun is tatanggalin natin dito rin. So yan, at ayan yung brown, lipat naman natin dito yun. So yan, medyo na kompleto na natin tong paglilipat dito sa akala nyo ayan, kompleto natin lahat ng wiring na to, na ilipat na natin dito, at pati itong socket, at nasa tamang position siya, tulad ng naandun sa ating motor. At hindi pa tapos yan, dahil ito ay meron pa dito, at ito naman yung katugon yan. Kung makikita natin, hopefully sana color coding. Ang problema, ang naman dito, ang gagawin natin is iisa-isahin natin, at titignan natin yung bawat coding, ito bawat kulay at bawat connection kung tutugma rito. At ito ngayon ay ating puputulin, dahil hindi naman siya sasakit, dahil ito ay male, ito ay female, ito ay ating puputulin, at ito lahat ay ating rin puputulin, at saka natin siyang pagtuduktungin tulad ng ginawa ko dito sa kulay blue na to, at para maikabit ko ng ganon. So gawin ko muna lahat hanggang sa mayari na itong ating pagpapalit ng socket dito sa ating bagong panel. So yan mga pare ko, kung may problema kayo sa panel nyo, sa mga binili nyong may mga wirings na ganto lang yung diskarte dyan, at gantong-ganto lang din ang inyong gagawin, at hindi nyo na kailangan pang pumunta sa mekaniko, at siguradong kahit kayo ay kayang-kaya nyo tong ganitong estilo. At ayan mga pare ko, at tapos na tayo, at nailipat natin tong ating lumang socket dito sa ating bagong speedometer, at upang magkasya ito sa ating motor, kasi once na hindi natin siya nilipat is hindi ito magkakasya, dahil ito ay magkaiba. At pangalawa is yung kanyang orientation ng wire ay iba-iba yung nakaposisyon. Ang diskarte lang dito is very simple. Ang gagawin nyo lang is gagayahin nyo lang yung pagkaka-orient at pagkaka-align nitong luma nyong wiring dito sa inyong lumang speedometer papunta rito sa bago. At wag kayong magre-rely masyado dito sa mga color coding. Although yung color coding is magandang useful na paraan. Kaso nga lang, siguraduhin nyo lang na doon kayo magsisimula sa pinakabungad, doon kung saan, at doon nyo siya tuntunin. Kumbaga ang tinatawag na line tracing. At ayan mga pare ko, at naikabit ko na tong aking bagong speedometer, at kung makikita mo yung kanyang milyahe ay magsi-0-0 na ulit siya, at parang bagong-bago naman tong aking motor. At syempre hindi mawawala yan, na andyan pa rin yung anti-theft logo, at yan ang the best na logo natin. Then ngayon testingin natin kung okay itong mga pinagagawa natin dito, at yung ating kabit, iyon na natin yung ating susi. So yan, 12.6 volts, okay. At nakita ko nag-neutral yung ating indicator. Then try naman natin yung hazard. Okay siya. Then try naman natin yung left and right signal light. So okay. Yan, at tingnan naman natin yung ating gear indicator. Primera, segunda, tercera, cuarta,
at quinta. So ayan, okay na okay mga pare ko. At gumagana lahat yung ating indicator. Dahil ngayon naman is yung ating headlight kung okay itong ating high beam. So ayan, okay mga pare ko. At bumaba na rin yung aking voltahe. So babalik yan once na pinatay ko yung aking headlight to 12 volts. So ayan, okay na okay pa yung aking baterya. So ayan mga pare ko, at hanggang dito na ang ating video.